Kumusta sa lahat at maligayang pagbabalik sa channel. Kung ikaw ay isang babae na higit sa 60 o papalapit sa kamanghamanghang yugto ng buhay, ang paksa ngayon ay para lamang sa iyo. Pag-uusapan natin ang tungkol sa isang bagay na hindi hayagang tinatalakay ng maraming kababaihan. Kung oras na ba para huminto sa pagsusuot ng bra? Maaring magulat ka. Ngunit habang tumatanda tayo, nagbabago ang ating mga katawan sa mga paraan na maaaring maging hindi komportable, hindi kailangan o nakakapinsala pa nga ang mga bra. Kaya, paano mo malalaman kung oras na para magpaalam ng tuluyan sa iyong bra? Manatiling nakatutok dahil ibabahagi ko sa iyo ang 6 na malinaw at mahahalagang senyales na nagsasabi sa iyo kung oras na para iwanan ang bra at piliin ang kaginhawahan, kalusugan at kalayaan sa halip. Ang pagsusuot ng bra ay matagal nang naging pang-araw-araw na ritual para sa maraming kababaihan. Isang ugali na hinubog ng tradisyon, fashion, at kung minsan ay pangangailangan. Ngunit pagkatapos ng siktang, ang mga pangangailangan ng iyong katawan ay maaaring magbago ng malaki. Nagiging mas maselan ang balat, nagbabago ang tissue ng dibdib, at ang pangkalahatang kaginhawahan ay nagiging pangunahing prioridad. Para sa ilan, ang patuloy na pagsusuot ng parehong mga bra na isinuot nila sa kanilang mga kabataan ay maaaring magdulot ng kakulangan sa ginhawa, pananakit, o kahit na mga issue sa kalusugan. Ang totoo, ang bra ay orihinal na idinisenyo upang magbigay ng suporta sa mga taon ng mas bata at nasa gitnang gulang, ngunit habang tayo ay tumatanda, ang ating relasyon sa mga bra ay dapat ding mag-evolve. Sa video ngayon, ipapaliwanag ko ang 6 na partikular na senyales na dapat panoorin na nangangahulugan na ang iyong katawan ay nagsasabi sa iyo na oras na upang ihinto ang pagsusuot ng bra. Sa pamamagitan ng pakikinig sa mga palatandaang ito, mapoprotektahan mo ang iyong kalusugan, mapalakas ang iyong kaginhawahan, at yakapin ang iyong natural na kagandahan. Lahat habang nakakaramdam ng tiwala at kalmado. Kaya, magsimula tayo. Palatandaan number 1. Paulit-ulit na hindi komportable o pananakit. Ang pinakauna at pinakahalatang senyales na dapat mong isaalang-alang ang paghinto ng pagsusuot ng bra ay kapag nakakaranas ka ng patuloy na kakulangan sa ginhawa o pananakit. Ang kakulangan sa ginhawa na ito ay maaaring lumitaw sa maraming paraan. Tulad ng pakiramdam ng paninikip o presyon sa paligid ng iyong dibdib, mga strap na masakit na bumabalot sa iyong mga balikat o pananakit sa ilalim ng iyong mga suso. Habang tumatanda tayo, natural na nagiging manipis, hindi nababanat, at mas sensitibo ang ating balat. Ang dating komportable sa iyong mga kabataan ay maaari na ngayong magdulot ng pangangati, pamumula o kahit pasa. Nangyayari ito dahil hindi na kaya ng maselang balat at mga tissue ang parehong dami ng pressure o friction. Ang patuloy na mga marka o pananakit ay ang paraan ng iyong katawan sa pagsasabi sa iyo na ang bra ay maaaring mas nakakapinsala kaysa sa mabuti. Ang patuloy na presyon mula sa masikip na mga banda o mga strap ay maaaring makapagpigil sa daloy ng dugo na hindi lamang nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa, ngunit maaari ring humantong sa pag-igting ng kalamnan at maging ang nerve compression sa mga balikat at dibdib. Ang pagbaliwala sa mga senyas na ito ay maaaring magpalala sa mga isyong ito sa paglipas ng panahon. Palatandaan number 2, irritation o rashes sa balat. Ang isa pang mahalagang senyales na dapat bigyang pansin ay ang pangangati ng balat o mga pantal sa mga lugar kung saan dumampi ang iyong bra sa iyong katawan. Pagkatapos ng 60, ang iyong balat ay may posibilidad na maging tuyo at mas marupok na ginagawa itong madaling kapitan ng chafing, pamumula, at iba pang mga pangangati. Ang ilang partikular na materyales sa bra, gaya ng mga sintetikong tela, underwires, at elastic band, ay maaaring mag-trigger ng mga allergic reaction o magpalala ng mga kasalukuyang kondisyon ng balat tulad ng eczema o dermatitis. Ang patuloy na pagkuskos o pagpindot mula sa mga tahi at clasps ay maaaring masira ang hadlang ng balat at maging sanhi ng kakulangan sa ginhawa. Kung mapapansin mo na madalas kang nangangamot o nagkakaroon ka ng pula, makati,
o namamagang mga patch sa ilalim ng linya ng iyong bra, ito ay isang malinaw na senyales na ang iyong mga gawi sa pagsusuot ng bra ay kailangang muling isaalang-alang. Ang paglipat sa mas malambot, makahinga na tela o walang bra ay maaring maging mas mabuti para sa kalusugan at ginhawa ng iyong balat. Palatandaan number 3. Malaking nagbago ang hugis ng dibdib. Sa edad, ang tissue ng dibdib ay nawawalan ng taba at glandular tissue, at ang mga ligament na sumusuporta sa mga suso ay lumalawak. Ito ay madalas na humahantong sa saging o pagbabago sa hugis at laki ng dibdib. Kung ang iyong mga suso ay naging mas maliit, hindi gaanong matibay, o mas nakatali, maaari mong makita na ang mga bra ay hindi na magkasya ng maayos o nagbibigay ng hindi komportable, hindi natural na suporta. Ang pagsusuot ng bra na idinisenyo para sa ibang hugis ng dibdib ay maaring magdulot ng discomfort at pressure point. Sa yugtong ito, ang pagbrales o paggamit ng malambot at hindi mahigpit na suporta tulad ng bralettes o kamisoles ay maaaring maging mas malusog at mas komportable. Palatandaan number 4. Mga issue sa lymphatic drainage o pamamaga. Ang mga bra na masyadong masikip ay maaaring maghigpit ng lymphatic flow sa paligid ng dibdib at mga underarm. Ang lymphatic system ay mahalaga para sa pag-alis ng mga lason at pagpapanatili ng kalusugan ng immune. Kung mapapansin mo ang pamamaga, puffiness, o pakiramdam ng bigat sa iyong mga suso o kilikili, maaaring ito ay isang senyales na pinipiga ng iyong bra ang mga lugar na ito at nakakasagabal sa lymph drainage. Ang mga matatandang babae ay mas madaling kapitan sa mga issue sa lymphatic, kaya mahalagang magsuot ng damit na nagbibigay daan sa libreng paggalaw at maayos na sirkulasyon. Palatandaan, number 5, nabawasan ang pisikal na aktibidad o mobilidad. Habang tumatanda tayo, maraming kababaihan ang nahaharap sa mga pagbabago sa antas ng pisikal na aktibidad at kadaliang kumilos. Ang mga kondisyon tulad ng arthritis, paninigas ng kasukasuan, o panghihina ng kalamnan ay nagiging mas karaniwan. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring maging mas mahirap gawin ang mga gawaing dating simple, tulad ng pagsuot o pagsasaayos ng bra. Ang mga structured na bra na may mga kawit, maraming clasps at masikip na banda ay maaaring maging isang hamon sa pagsusuot kung nabawasan mo ang flexibility o pananakit sa iyong mga balikat, braso o kamay. Ito ay hindi lamang nagdudulot ng pagkabigo, ngunit maaari ring magdagdag ng pisikal na pagkapagod at kakulangan sa ginhawa sa buong araw. Kung mapapansin mo na ang pagsusuot ng bra ay nagdudulot sa iyo ng paninigas, pananakit o limitado sa iyong mga galaw, ito ay isang malinaw na senyales na ang iyong kasalukuyang estilo ng bra ay maaaring hindi na angkop para sa iyong pamumuhay. Ang paglipat sa walang bra o pag-opt para sa mga mas malambot, stretchy na option tulad ng bralettes o kamisoles ay maaaring makabuluhang mapabuti ang iyong kaginhawahan at kadaliang kumilos. Ang mga alternatibong ito ay nagbibigay ng banayad na suporta ng walang paghihigpit na ginagawang mas madali at hindi gaanong masakit ang pang-araw-araw na pagbibihis. Palatandaan number 6. Pag-una sa kaginhawaan kaysa tradisyon. Para sa maraming kababaihan, ang pagsusuot ng bra ay matagal nang nakikita bilang isang kultural o panlipunang pag-asa, isang tanda ng pagkababae, propesyonalismo o kahinhinan. Gayunpaman, pagkatapos ng samtaw, ang iyong mga prioridad ay maaaring lumipat mula sa panlabas na mga inaasahan patungo sa panloob na kagalingan at kaginhawahan. Kung sa tingin mo ay mas masaya, mas relaxed, o basta libre ng walang bra, ang mental at emosyonal na kaginhawaan na ito ay kasing halaga ng pisikal na kaginhawaan. Ang pagpili na huwag magsuot ng bra ay maaaring mabawasan ang pang-araw-araw na stress sa iyong katawan at magbibigay daan sa iyo na yakapin ang iyong natural na hugis ng dibdib nang hindi nararamdaman ang pangangailangang sumunod sa mga lumang kaugalian. Ang pagbabagong ito sa mindset ay kumakatawan sa pagtanggap sa sarili at isang pagtuon sa kalusugan sa halip na hitsura. Sa yugtong ito ng buhay, ang paggalang sa kung ano ang pinakamainam para sa iyong katawan, kahit na nangangahulugan ito ng pagkontra sa tradisyon,
ay isang nakakapagpalakas na pagkilos ng pangangalaga sa sarili. Kaya mayroon ka na 6 na mahalagang senyales na maaaring sabihin sa iyo ng iyong katawan na oras na upang ihinto ang pagsusuot ng bra pagkatapos ng 16E. Mula sa patuloy na kakulangan sa ginhawa at pangangati ng balat hanggang sa mga pagbabago sa hugis ng dibdib, mga isyu sa lymphatic, mga hamon sa kadaliang kumilos at sa huli, inuuna ang iyong sariling kaginhawahan kaysa sa tradisyon. Lahat ito ay natural at wastong mga dahilan upang muling isaalang-alang ang iyong mga gawi sa pagsusuot ng bra. Tandaan, ang iyong katawan ay nagbabago sa paglipas ng panahon. At kung ano ang nagtrabaho para sa iyo sa iyong mga kabataan ay maaaring hindi na ang pinakamahusay na pagpipilian ngayon. Ang pagpili na maging braless o pagpili para sa mas malambot, mas komportableng mga alternatibo ay hindi tungkol sa pagsuko ng suporta. Ito ay tungkol sa paggalang sa iyong kalusugan, kalayaan at kapayapaan ng isip. Maraming salamat sa panonood. Kung nakita mong nakakatulong ang video na ito, mangyaring bigyan ito ng thumbs up at ibahagi ito sa iba pang kababaihan na maaaring makinabang sa payong ito. Gusto kong marinig mula sa iyo. Napansin mo ba ang alinman sa mga palatandaang ito? O nagawa mo na bang lumipat sa pagiging bra-free pagkatapos ng 60? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng higit pang mga tip at payo para manatiling malusog at komportable habang tayo ay tumatanda. Alagaan ang iyong sarili, pakinggan ang iyong katawan, at narito ang pakiramdam na malaya, komportable, at kumpiyansa sa bawat edad. See you sa susunod na video.